Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Buhay na buhay. Ang tema ng ating pagbasa ay maging magalak sa Panginoon. Kaya huwag kayong malungkot, parang pasan natin ang mundo. No? Meron tayong kaugalian sa Pilipinas kapag bare months, meron ng mga Christmas songs na naririnig, di ba? No? Sa mall, sa mga bahay-bahay, o nagsisimula ng mag-decorate. Hindi ko po alam kung maalala ninyo nung kayo po'y bata, nung nasa Pinas tayo, iba yung excitement natin kapag naririnig natin ng Pasko. No? Iba yung excitement natin sa paghahanda. Nung maliit pa kami, nung elementary, ang lagi naming nakasanayan pag bare months na manguha na kami ng kahoy, no? Para gawing Christmas tree. Ano tawag doon? Yung maraming sanga. At akala ko noon, yung nakikita ko sa TV o movie, na puting-puti yung mga kahoy dito sa Europe, di ko ba, yung snow. Akala ko yung kahoy na mumunga ng puti. Kaya nga, ang ginagawa namin, maraming perla na sabon ang maubos na puti. Naalala niyo yun? Lalagay sa kahoy? No? Kaya pinapadikit yon yung puti. Isa-isa mo talagang i-melt mo yung sabon na perla at ilalagay mo dun sa mga kahoy. At tuwa-tuwa kami pag natapos. Bakit? Puting-puti. No? Tapos lagyan ng decorations, ng light, ng mga Christmas balls. At maganda yung Christmas tree natin. At kung nagtitipid tayo, anong ginagawa? Yung plastic na puti. Yung, kunyari, bibili ka ng ginamos. Instead na lagyan yon, titipirin mo yung mga puti at itatali mo yung isa-isa sa kahoy. No? Itatali mo yung para maging puti, pero mas maputi yung perla. No? Nung nandito ako sa Europe, hindi pala totoo, snow pala yung puti. Hindi pala namumunga ng puti ang kahoy. No? But there is a certain joy, simple joy when we were children. At saka nung bata pa tayo, kapag nangangaroling tayo, kahit 25 centavos, tuwa na tayo, no? Hindi ko alam kasi siyempre tumataas na rin yung presyo. Pero dati, naalala ko pag binigyan ng 25 cents, sobrang tuwa. At dahil sa katuwaan namin, alam yung nagsusupo, anong nagsusugal ka, lagyan ng dun sa lupa, ano ba tawag nila dyan? Sa amin yan, sa Bisaya, sa suko. Yung isushoot mo yung 25 cent, kung apat kayo, kung sinong nakashoot, kuha mo lahat. No? Kaya yung kapag nanggaroling kayo, apat kayong mangaroling, paglabas nyo, suko na tayo para akin lahat. No? Shooter ako yan, magaling ako lagi. Kaya naawa din ako sa marasa. That was simple joy. Kapag nangangaroling tayo, pumupunta sa mga bisita natin tuwing Pasko, there is a certain joy. Kaya ang simbang gabi ay Pinoy na Pinoy talaga ang spirit. No? Habang palalapit na ang Pasko, meron tayong gala. Meron tayong excitement. Oo, malapit ng Pasko. Naku, 3 araw na lang. Nagbibilang tayo. Ngayon, pangalawang araw pa lang. Siyempre, hindi pa kayo pagod. Alam ko yan, pag pangatlo, pang-apat, sana nga, pinagdasal ko, huwag tayong mapagod. Sinimulan nyo kagabi, nga panindigan nyo, tapusin nyo yan. No? Lagi kong inuulit, tapusin nyo. Bakit? Dahil merong sigla. Kahit nandito tayo sa Europa, kailangan damin natin yung spirit of being a Filipino. Na mararamdaman natin yung saya, mararamdaman natin yung galak, kahit ang dami nating pinagdaanan at nahihirapan tayo, meron pa rin nagmumutawing saya. It's always the simple joy. Kung balikan natin yung mga naranasan natin dati, bakit napakasimple lang? Ang saya natin. Lala nyo, kami nga kumakain. Lagi kong pinaalala nung nagbakasyon ako sa mga kapatid ko, naalala, no? Kumakain tayo, 2 hard-boiled egg. 7 tayong magkapatid, hinahati natin sa sinulid. Hinahati ng sinulid yan para pantay talaga ang pagkahati. Sa isang itlog, 4. Ganyan, no? Pag kumakain, kailangan pipiri. Kailangan maraming rice. Ngayon, nagbago na ako, no rice. Pero nailala ko tuloy, pag-uwi ko, naalala ko yung mama ko. Paano tayo mag-no rice sa atin? Yung ulam mo, matika ng baboy, bagoong,
Asintipaka. Alam niyo ba yung asintipaka? Rock salt. Na pagulong-gulungin mo yan. Sabihin, ano ulam mo? The Rolling Stone. Mainit na kanin, buduran mo ng rock salt. Nako, ang sarap na. Lalo pa pag may meron kang mantikang baboy na natutulog. Alam niyo, yung pag-uwi namin dito, galing Bohol, nagdala kami ng hinilisang baboy. Na-stop kami sa custom doon sa airport. Bakit? Nung binuksan, puno ng mantika. Pasaway yung kapatid ko, gusto talaga niya hinilisan. Ako rin, gustong magdala. Akala ko matutulog yung mantika. Sobrang init pala sa Pinas. Yung pagbukas niya, naliligo sa mantika. Sabi ng mga inspektor, naku, Diyos po, ang dami naman itong mantika. Kunti lang yung hinilisan. Sabi namin, mas masarap ang mantika. Hindi pinayagan. Kaya sabi nung inspect, sabi niya, amin na lang yung mantika. So binigay namin, amin yung inilisan, sa'yo yung mantika. Nakalusot. Meron ganyan talaga ang Pinas. But these are all simple joy. And Gaudete Sunday, it's all about rejoice in the Lord. Magalak tayo sa Panginoon. The birth of Jesus, that is always a simple joy. Nasa Sabsaban is a simple place with simple people. Yung mga nagbabantay ng karnero. Tingnan nyo kung paano isinilang ang ating Panginoong Jesus. He was born in a manger, so simple, with simple and ordinary people, with simple cloth. Napakasimple na ipinapakita ng Panginoon. And there is always that real joy in simplicity. Dahil hindi na natin makikita at mahanap ang kaligayahan ngayon dahil punong-puno tayo ng mga gustong mangyari sa buhay without contentment and without satisfaction. Nangyayari lahat yan, especially if you are surrounded in a materialistic world, in a secular world, na wala na tayong kontento. We want to be upgraded. We want to get the new one. Kung ano yung pinaka-latest na version ng iPhone, gusto natin yon. Kakabili mo lang nung 3 buwan, meron ng iPhone 15, gusto mo talaga mag-loan ulit. No? Kung meron tayong TV na maganda, gusto natin magkaroon talaga ng upgraded version. No? Kaya ako lagi akong humihingi sa mga tinatapon. Ayaw nyo na gamitin yan, akin na yan. Kaya pinagalitan ako ni Father Gabe, ang dami ng TV sa bahay. Baka magka-TV na rin kami. Pero nakakatuwa tingnan that there is no satisfaction and joy. But Gaudete, we should look back on the real source of our joy. And this is a good question. What are the sources of our joy in life? Ano ba talaga ang kagalakan at kasiyahan na nararamdaman natin sa buhay? And I'm very sure, lahat tayo dito, hindi naman masaya, hindi naman tayo nagagala. We have our own stories of problems in life, struggles in life, difficulties in the families, difficulties in our work, difficulties in our relationship. Lahat tayo nababagot, lahat tayo napapagod, lahat tayo nanghihina, lahat tayo nawawala ng direksyon. Totoo po yan. Sino nga sa atin dito na talagang masaya? Wala naman talagang tumatayo. Lahat tayo binabalutan ng utang. Lahat tayo napaligiran ng mga chismos at chismoso ng mga kaibigan. Lahat tayo, lahat na lang ginagawa natin, pero lagi tayong pinapansin. Lahat tayo minsan, we are not satisfied dahil tao tayo at meron tayong limitations. There will be no joy unless we rest in God. Yun sinasabi ni St. Augustine. I will continue to be restless unless I rest on the Lord. Dahil hindi natin nahahanap ang tunay na kaligayahan. No? Siyempre, kapag nag-asawa ka, araw-araw mo lang nakikita asawa mo, praise God kung lagi kang masaya. Kung bumangera yung asawa mo, laging galit,
hindi na marunong mag-toothbrush dahil matagal na kayo kasama. Ayaw mo nang tumabi dahil ang lakas humilik. Dati, sexy-sexy yan. No? Medyo nagkatsabi, ganun na. Kaya nasa supa ka na lang. No? Ang tagal nyo lang hindi nagkatabi. Bakit? Hindi ka makatulog. Pagod na pagod ka at hindi ka makarest. Eh, normal yan. Nag-asawa ka pa. Kung ayaw mo, di magpare ka. No? Kaya nga ako masaya dahil ako na yung nag-iilik mag-isa. Natawag ako nung kakauwi, wala sobrang pagod sa train. Ginising ako ng isang Swedish. Sabi niya, ang lakas ng hilik mo. Doon sa train, no? Sabi ko nga, praise the Lord, single ako. No? Minsan, marami tayong pagsubok. Hindi lamang sa relasyon, kundi sa pamilya, sa mga anak. Minsan, maganda, minsan, it becomes routinary. No? Hindi natin maiwasan yan. Darating sa buhay natin na napapagod tayo, nanghihina tayo, nabuboard tayo, nawalan tayo ng direksyon. Kahit meron kang pera, meron kang mga bagay na ginagamit, but there will be times in our life that we lose the direction that's beyond our control. Masarap sana kung we have the power to control everything. No? Yun nga sinasabi ko, the season of Advent is about waiting. Masarap mag-antay at maghintay kapag alam natin kailan darating yung hinihintay natin. It's our own control. Hoy, darating bukas yung importante natin bisita ha. Kailangan ganyan, nakahanda na lahat. But we don't know when God will be coming again. That's why there is no certainty. At hindi natin alam at minsan nababagot tayo sa paghihintay. In our life, there are things that we cannot control. In our life, there are things that we can also control. And for the things that you can control, work hard. And the things you cannot control, pray hard. Alam mo, minsan, control freak tayo. Sabihin natin sabay, oy, kailangan yung gunting, nandyan lagi ha. Eh, kapag kinuha ng anak mo at nawala, sana yung gunting, na-stress na ako. No? Gunting lang, stress ka na. Putulin kaya yung dila mo. Gunting bagay, no? Nasaan na yung posporo? No? Because we want to control everything. Oh, ganito ha, kailangan yung suot mo, ganyan. Gusto ko yung kulay na yan. Sabihin mo yung asawa mo. Yung asawa mo naman, under Bisaya, sunod ng sunod. O, dapat mag-pink ka ngayon. Pink ka rin. O, dapat nakaplansa yan. Mali yan, kulang yan. So, we are control freak. And even children, no? Kinukontrol natin lahat. Kahit tumatanda na yan, 26 na lang, kinukontrol natin lagi. Because we want, there is peace in us kapag we are under control. Bakit tayo na-stress? Bakit tayo nagkaroon ng anxiety? Because we are out of control. Pag out of control tayo, nanginginig, naku, malapit na, magsisimula na, naku, darating na, naku, ano gagawin natin? Ala, nag-away-away. Kapag, if you cannot control, ano mangyayari? High blood, galit. Nasakbilan lang kunti, sumbag tayo. Oh? Kunti lang ganyan, galit na galit. Huwag mo ko mawakan, piko na ako na yun. Makita mo lang nakasama, oh, bakit ka nakasimango? Alam, kontrolin mo yan. Kung meron kang remote control, smile. Di ang ganda? Malungkot ka. Oh. Yun talaga, parang remote control na lang tayo. But if you have the control, if you have the remote, why? Because if you have the control, you have the power. If you have the control, that's why there are wars. Merong gera. Ukraine, Russia, merong Hamas, Israel. Why? Because they want to control. And if you control something, you have the power. Pansinin nyo yun, yung mga taong may control, you have the authority. You have the power. Kaya nga, nung birthday ko, natuwa ako dahil dumating yung mayor, dumating yung board member, dumating yung congressman. Sabi ko, ano ba, mamatay na ba ako? Tapos buong baryo, mga matanda, bata, mga ano, hindi ko kilala yung iba, kumanta ng Manyanita. Sabi ko sa sarili ko, Father Gabe, tumawag si Father Gabe, namatay na ba ako? Parang farewell na to ha. Lahat ng taga-baryo, nagpakita ng pagmamahal. No?
Minsan nakakatakot. But if we have the control, no? Hindi tayo natatakot. We have all the power. And that's why God cannot take over us. God, we can feel that God is far away because we are under control. Control mo yung financial mo, ang dami mong pera sa bangko, meron ka pang tinatago. Control mo yung relationship mo. Mahal na niya ako. Sunod na sunod sa akin yan. Control yung family mo. Control yung gastusin nyo. Control yung budget mo. Wala kang problema. But if there are things that you cannot control, where can you go? Di po ba? Magsimba ka na. Kung nababaon ka na sa utang, kung meron ka ng sakit, sabi ng doktor, 3 months ka na lang. Ganito talaga sa Sweden. Uwi ka na, 2 months ka na lang. Ganito yan. At sinong pag nalalapitan, tatawag kay Father. Ako naman yung problema. Bakit? Father, I want to live more. Remote control, 6 months! 1 year! No? Kung meron akong control at power, kung lalapit kayo sa akin, pwede kong pahabain yung buhay. 2 months, 6,000 crowns. If you want 1 year, times 2 yun. Diba? You have the power. No? Paano if we are restless? We are out of control. That's why if things that we cannot control, we need to pray. And it's a blessing. It's a blessing sometimes that we feel uncomfortable. It's a blessing sometimes that we are out of control because we can remember God. You know, sometimes sabihin natin hindi ka pinagpala, you are not blessed because you have problems. Actually, you are blessed because you remember God. Sometimes you say, I am not blessed dahil meron akong sakit, nagkautang-utang ako, nagkaproblema ako, ang bigat ng aking buhay. Now you are here. And you are blessed because you have God. Maraming beses, maraming mga tao, they don't need God because they are in control of everything. Lalo-lalo na sa mga taong wala talagang pananampalataya sa Diyos. And I'm very happy to see you all here in our second day of our Simbang Gabi. It's because that you always remember the Lord. You always remember the things in life that we cannot control. We always ask God's blessing. Kailangan natin siya. Ang daming mga sitwasyon, ang daming bagay sa mundo that we cannot control. Mga kapatid, there's always joy in simplicity. Nakakatuwang pakinggan at makita ang isang taong masaya kahit sa simpleng buhay. Naalala ko, on my 40th birthday, I was celebrating here in FCC Gothenburg. Naalala nyo? Yung concert kayo? And I sang one song that I composed, Kinsa Pa Ba? And that title is Bisaya. Bisaya na kanta. Until now, I told you that the lyrics, I did not write it dahil ayaw kong makopyright. And the melody is still in my heart. Kinakanta ko yun nung birthday ko na it's about my experience in my mission area in the mountain in the Philippines. Before I became a priest, I was assigned in a mountain area na mga Blaan tribe. And I see the joy in simplicity. I see the joy in life that they become happy and joyful in simple living. Kaya ako nagpare, dahil sobra akong na-move at na-touch nung isang bata na nakita ko sa labas na kumain ng kanin. No, nakwento ko na ito. Kasi doon sa bundok, pag nagmi-mission kami, magdala kami ng half sack of rice at yung mga kapitbahay namin sa bundok ay pagpalit nila ito ng mais o di kaya kamote. Then sawang-sawa na sila sa bahong utot nila. No? Pag kamote ka ng kamote, alam mo na kung sinong nangungutot. No? Kaya pag may dala kang rice, sabi na, brother, can we exchange? Exchange ka agad yan. At nakita ko yung bata na kumain. No? Yung alam mo yung bilog-bilugin niya, no? Lagi niya ganyan.
Tapos, bago niya kinakain yung bilog, kinakain niya muna yung mga butil, umumuho sa kanyang braso. Isang butil lang. At alam niyo, yung joy na nakikita ko, hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Kung magaling ako na painter, ito talaga ang pipaint ko. Nung kinain niya yung isa, gano'n siya, isang butil lang. Pero yung saya ng pagkakain niya, dinumog yung aking puso. Kasi minsan, sa seminaryo, meron kaming extra na mga bahaw at gawing lamaw para ipakain sa baboy. Pakain sa pusa at aso. Pero itong bata na ito, isang butil pa lang, hindi pa nakain yung bilog sa kanyang kamay, sarap na sarap siya. Imagine, meron siyang 3 dito, inisa-isa niya yan. Lalo na yung kinain niya yung buo. Sobrang saya. And that depicts for me the simplicity of life, the simple joy that she experienced on that particular moment. What are the joys of our life now? We are Filipinos. We came from Philippines. Some of us born here in Sweden. But most of us here, we came from our country. And there's a big difference when we came here in Sweden. And most of us will share to us kapag nag-work ka sa dagis o sa ospital, nakikita nyo yung kung paano tinatapon ang maraming pagkain. Nakikita mo kung paano sinayangan. And there is always yung feeling natin na sayang. Sayang. And it can also bring us to reflect on ourselves na marami tayong blessings sa buhay na sinasayangan natin. That instead na sinasayangan natin, we can extend this to help the poor, to help those who are in need, and to help those particularly kailangan talaga nila ng suporta. Huwag natin sayangin ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, bagkus inanyahan tayo that the joy, the simplicity of life can lead us to the greater joy. Because if we live simple life, we can extend help to those who are in need. Kapag sinisimplify at minimal yung joy natin, we can extend the blessings to those who are in need. Marami sa atin dito, tuwing Christmas, nag-e-extend tayo ng tulong sa mga poor brothers and sisters. Marami sa atin dito na nagsusumikap sa tahimik na paraan na makapagpasaya ng tao, makatulong ng ibang tao, then we can find that greater joy rather than the joy of ourselves. I am not talking about rejoicing within ourselves. I am not talking about the joy only for ourselves. That's why I'm talking about the simplicity of joy, the simplicity of life, so that we can extend to the greater joy, and that joy is to help the other people. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa banal na misa, let us renew and accept on ourselves the joy that we experience. Mataas na level ang kasiyahan na natin ngayon. Mataas na level yung satisfaction ng happiness natin ngayon. But we can also go back to the basics. Go back to the simple joy that we experience in order for us to become instrument of God's joy towards others. Magiging ihemplo sana tayo at magiging instrumento ng Diyos sa panahon ng Pasko